Talaga namang marami kang mapupulot na aral dito. Mga kwentong nakaka-inspira, bumangon sa pagkadapa. Mga kwento sa buhay na nagtagumpay ay dito makikita mo na sa IBBC. Kung maaalala nyo po, siya ang pinakaunang nakausap natin dito sa IBBC at ngayon ay marami talagang nagre-request sa kanya na mapapanood siya ulit at makapanayam ko siya ulit, lalo na sila Moda Dos at yung mga viewers natin from Quezon and Aritao. Ito na, siya na ang makakasama natin ngayon. Walang iba kundi si Charity Todeno. Number 1 skin clinic and the most trusted skin clinic dito sa ating probinsya, ang Purple Aesthetic Skin Clinic by Dr. Patrice Pagtuningan. Maraming salamat po sa inyo. So, sa mga gusto pong itry ang kanilang service, ilalagay ko po dito yung number nila. They are the most trusted and number 1 skin clinic dito sa ating probinsya. For over 16 years na pag-touch and pag-love, alaga sa ating skin, talaga namang sila ang garantisadong pinagkakatiwalaan ng mga Novo Vizcayano. At gusto ko din magpasalamat sa Guns N' Roses by Ma'am Magnolia De Leon for my outfit. Hello, Charity! Kamusta ka na? Okay lang. Happy New Year! Happy New Year! And kamusta naman yung pagsalubong nyo ng bagong taon? Siyempre, masaya ako kasi papatulagin na anak ko yung anak ko at saka kahit pa paano nag-discussion at yung anak ko at least tumayin natin siya. Kaya masaya ako at kumpleto ka na. So yung isang anak mo, na-disgrasya siya. Kung ano man yung pagsubok na yun, kung ano man yung napagdaanan nyo, may magandang dahilan yun. Bakit nangyari? Talaga. So, Talaga, nalulungkot ng anak ko yung disgrasya siya. Pero sabi ko, may dahilan ang pagkakas bakit na-disgrasya ka. At saka pasalamat ka na lang kasi bumalik ka. Yun ang sinabi ko sa kanya. yes, Charity. Alam mo si Charity, isa sa mga taga sa amin na maraming kaibigan. So, may nabasa kasi ako dati na habang patanda daw tayo ng patanda, kumukunti yung kaibigan natin. Ano mong masasabi mo? Dahil na ngayon, marami na po sa buhay. Kapag meron ka, marami na talagang kaibigan. Tapos pag walang-wala ka na, dun mo talaga makikita ang tunay at tapat na kaibigan. Dahil wala ka na nga, at dahil saka ka lang gusto at mabango ka, kung nagiging ka at magkaibigan ka. Totoo yan. Kasi alam mo, maraming pagsubok sa buhay, pero kinakasangkapan lang yun ni Papa Jesus para makita natin yung mga totoong tao o nagbabalag sa buhay. Speaking of friend, para sa'yo, ano nga ba? Paano mo nga ba may consider yung isang tao kung totoong kaibigan siya? Siyempre, napakonsider ko yan sa isang tao na talagang tunay mong kaibigan. Dahil kapag walang-wala ka na nga, yung nasabi ko sa'yo, kung walang-wala ka na, saka mo lang makikita ang tunay mong kaibigan doon na pwede mong nakita. Hindi man siya makakapagbigay ng malaking halaga o wala man siyang maibigay. At least, nakikinig siya sa mga problema mo, sa mga hinaing mo sa kanya. At least sa part na yun, nakakatulong na siya at kumbaga nakakaginhawa din sa kalooban. Totoo yung kaagapay. Diba? Kahit wala man siyang hindi ng financial, pero kung andyan siyang moral support, malaking bagay na yon para yung pinagdadaanan mo sa buhay is mas malampasan mo. So dati kasi napag-usapan talaga natin yung pagiging nanay mo agad at 18 years old ka, naging nanay ka na. So yung mga pangarap mo dati, syempre napasindabi, natalituran mo kasi meron ka ng baby at yung buhay mo naalaan na para sa kanila. Ngayon, sa tatlong anak mo, ano naman ang pangarap mo para sa kanila? Para sa akin, pangarap ko lang sa mga anak ko, kapag tapos sila ng asawa ng Diyos, nakapagtapos naman ng dalawang anak ko, may maganda rin silang trabaho, hindi man sa kalakitan, sinasabi nila, at least nakapagpapalala sila sa
At lagi ko lang sinasabi sa kanila, araw-araw, na huwag silang makalimot na magdasal kay Lord, magpasalamat at humingi ng tawad. Totoo yan. Tsaka nakita ko naman sa dalawang anak mo na talagang driven sila at tsaka may pangarap talaga sila sa buhay nila. Nakita ko yung suporta mo doon. Alam mo, natutupad ng isang bata yung mga pangarap niya. Depende sa upbringing sa kanya ng mga magulang nila. At nakita ko si Charity na isa siyang tunay na at pulirang babae. Kaya naman yung pagpapalaki niya sa mga anak niya ay talagang naitawid niya at naging mabuti ang mga kanyang. I'm so proud of you, girl. Talaga as in panalay ka na. Oo. So ngayon, pag bago kayo matulog, nananalangin ka, ano yung mga prayers mo? Kasi ako, basta lagi ko sinasabi sa kanya na pagkasabot siya, tapos kapag nandito siya sa bahay nila, mag-visit siya na nandito siya sa bahay nila para sa ganun kapanatag. Ako, nakakalong ako nakakatulog. Pag nandito siya sa bahay nila, pag nandito na kami sa loob ng bahay, ako pinapatulog nila. Saka lang ako kapanatag niya na matulog. Tapos yung pinagpapasalamat ko sa araw-araw kay Lord na kahit ang problema, hirap sa buhay, ay tatawid pa rin ang pang-araw-araw natin. So yung mga prayers niya is talagang para sa anak niya at saka parang sa family niya. And so napatunayan talaga ni si Charity ay isang kulirang ina. So dati, naging batang ina ka, so yung mga pangarap mo is talagang napasintabi. Ngayon, malaki na yung anak mo, may kanya-kanya na isang trabaho, at ikaw naman, kung may pangarap ka pa ngayon para sa sarili mo, ano naman yun, Charity? Para sa akin, marami na akong naranasan, napakinawa, pero lahat ng